na balita ngayong araw na linggo. Lalaking 15 anyos, sugatan matapos saksakin na kapwa 15 anyos. Lalaki, patay matapos barilin malapit sa kanyang bahay sa Paseco, Maynila. Ang gusto ko ba mabigyan ng special yun, Pam? Ito na. Paglaban sa korupsyon at Kanino yung TV panawagan sa protesta ng White Buti daw na sa Peteos Weekend naman. Hindi ako Kasama mapapayag si sa ano, sitwasyon ng mga hayop hindi sa malito. Pinuna ng netizens. Sparkle Stars lumampak sa bridal fashion show sa Pasay. At what you think? Ano ang sa tingin mo yung mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Kasi yung storage ko eh. Oh! Ay, ayos na. Sa sinusundang motorsiklo, isang rider sa Hawaiian Isabela. Naayos na yung adjust yung time code ko din. Ang dalawang rider sa kalsada. Yung kahapon dito kasi na yung baba niya. Ayun! Ayun! Isabela! Motorsiklo tumama sa kasalubong na pulang kotse. Sugatan ang dalawang rider at ang driver. Oh! Mga kapuso, Live. nakuha po yan sa White Plains Avenue sa Quezon City, kung saan idinaraos ngayon ang White Ribbon Protest. Panawagan dyan ang pagsugpo sa korupsyon at pagbuwag sa mga dinastiya. Ang latest tungkol dyan, tutukan. Maya-maya lang. Magandang hapon po. Sugatan ng isang lalaking 15 anyos sa San Jose del Monte, Bulacan matapos saksakin ng ice pick. Ang sabi ng barangay, 15 anyos din ang nanaksak. Dating alitan ang tinitingnan motibo. Yan ang tinutukan ni Jonathan Anda. Hindi simpleng away bata ang gulong ito noong gabi ng Biyernes sa barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan. Tapos sasakin sila. May kalaumanong ice pick ang isa sa kanila. Matapos ang kumusyon, isang pinatilyo ang nasaksak sa likod. Lalaking 15 anyos ang nanaksak. 15 anyos din ang biktima na nakakonfine sa Talang Hospital sa Caloocan. Halos mamatay na po siya. Naapektuhan po yung baga niya. Kwento ng ina ng biktima, dumayo ang anak niya sa subdivision sa katabing barangay para tumambay kasama ng mga barkada. Pero hindi niya alam na nag-inuman pala ang mga ito. Saka biglang dumating ang grupo Sa 7 ng naman. nanaksak. Sinabi ng anak ko na hinamon sila ng So, guys, suntukan. pato na Yung namang anak ko, video. nagtanong kung bakit, After ano 8 daw weeks po ng TV problema, Budget wala naman Weekend. silang ginagawang Sinunod masama. kami ni Kung Betty ang Cross kung Weekend. susuntukin na sila, Oh. yung kasamahan po ng anak ko, naglabas Sakto. po ng ice pick din po. Nagtakbuhan daw po. Matapos ang pagtakbo, Isa ang bumalik first anya ang grupo step out ng February nanaksak at 1 TV may Budget dala ng Weekend. ice pick. Nung Unlock yun, nagkakagulan, ah. na-corner ang biktima at nasaksak sa likod. Dito kasi Ang hindi kahapon, nakapagod ng ayun, ina ng just biktima. balik na sa Subalit, dati hanggang na sa po. pananakit sa anak, ang Kasya kaibigan tuloy. na nanaksak. Kasama daw po yung tatay nakamotor na humabol sa anak ko, pati yung kuya, yung nanaksak. Nung sinakay na po sa patrol yung anak ko, sinipa pa daw po at tinadyakan nung 8 years, no timer sa weekend, ay babalik sa dati timer. Pinigilan po ng nanay na Kaya mo huwag siya. daw pong paalisin. Ay, meron na Hintayin si muna daw po Fortnite. ako. Wala daw po silang pakialam kung mamatay man yung anak ko doon. Sabi ng kapitan ng barangay matapos ang saksakan Meron na sila ng next start. nagpablatter sa kanila pero hindi niya alam 8 years, na hindi. ito pala ang nanaksak at mga magulang nito. Nag-request ako ng CCTV. After 8 years, At nawala pinakita tayo. Ay, namin balik na. Doon sa nagda-blatter na bata na hindi namin Nakawit. na suspect. Nung pinakita namin sa kanya, ang sabi niya, hindi ice pick yan, Galing, Justin. 5 fingers. Hanggang sa umali na siya. Na kasi na-corner na po siya kasi siya po yung may hawak na panasakit. Pero ano nga ba ang ugat ng gulo? Base po sa ating pagsalisik po, meron na silang alitan dati. Pero hinala ng magulang ng biktima na pagdiskitahan lang ang anak niya. Hindi naman niya po daw kilala kasi yung yung Video nanaksak sa kay kanya. Just Video Beats. Ayon sa barangay, nasa bahay Pag-asa ang minor de edad na sospek. Ang mga magulang nito hindi na raw nila makita ng puntahan sa inuupahang bahay. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. Kasi po sabi naman po nila, hindi naman po makakasuhan yung bata. Kasi po nila. 2 channels pala, 2 videos. Sana yung mga magulang, TV Budget Weekend, sana po Open magawa Girls ng paraan Weekend. yung mga kabataan na ganyan. Alam ko kung may pagkukulang ako. Yung hindi ko po sila masyadong 45 minutes or 1 hour. Hindi ko po alam na umalis.
Hindi nagpaalam. Ililing ko po yung presidente at paigtingin ko po yung pagrurunda namin, lalo na yung mga ganong oras. Tumangging magbigay ng detalye sa kasong ito ang San Wala Jose pala Public yung Police. abulo sa Petros Weekend, no? Yung fuel. Hustisya ang hiling ng may bahay na binaril na lalaki sa Maynila. Ang biktima na damay lang umano sa alitan Sa ng fuel. suspect at isang residente. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Kuha ang CCTV na yan sa isang eskinita sa barangay 649 Paseco, Maynila, pasado alas 8 kagabi. Maya-maya, dalawang bata ang tumakbo. Totoo kasi ng bata na. Ang naglabasan sa Patay, eskinita. nagbaling na damay Ilang ng minuto ulo. ang lumipas, kita ang isang paparating na sidecar. Tumigil ito hanggang sa itinulak ng isang lalaki. Ang sidecar, sakay ang isang dugo ang lalaki na binaril ayon sa barangay. Tinawalan siya ng mga para-volunteer. Sinakay namin siya dito sa ambulansya. Habang tumatakbo kami, may pulso pa. Pero lupay-pay na siya. Hindi na siya nakakausap. Duguan siya. Tapos nakaubad. Sa follow-up operation ng pulisya, nakilala ang suspect na si alias Deden, isang residente sa lugar ang nakaaway ng suspect na kalaunay naging testigo sa insidente ayon Sige. sa Manila Police Si District. Jay Gomez daw eh. Oh. Kahapon si Jay yun. Pati yung ilaw o CCTV. Pamaataka siya eh. At nawi ito sa physical confrontation. Then itong ating witness, nakita niya na naman itong ating suspect doon sa skinita at nakita rin siya, tumakbo siya. At pagtakbo nitong ating witness, nakarinig siya ng putok at paglingon niya, nakita niya bumagsak itong ating biktima. Nagtamo ng tama ng bala sa kanang dibdibang biktima. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayun, dahil tayo off dead. Wala raw alam na Ayun. nakakalitan ng biktimang pauwi na sana mula sa trabaho. Wala po, mabait po yun. Mabait po yung asawa Ayun, ko. dead Ang arrival. problema nito, nung lumabas na po siya, bigla na hindi namin alam na nagklarayot kami po sa labas. Nakatayo yung asawa ko dyan, tumakbo pala papunta dito, may sugat na pala dito. Pinatay yung asawa ko, nagbanaw dito yung dugo. Dugo na lang nakikita ko. Patuloy ang manhunt operation sa suspect. Ang gusto ko ba mabigyan ng justisya yun, ma'am? Panawagan po ako na susuko na po kayo dito. Kaya kung hindi po kayo susuko, manas na po ang hahanap sa inyo. EJ Gomez, nakatulog Good. 24 oras. Itinanggi ng Kahapon. suspect sa enkwentro sa NLEX itong Biyernes ang aligasyong sampot sila sa robbery holdup. Iniugnay ng PNP ang mga suspect sa iba't ibang nakawan sa Central Luzon, Kakahapon lang yun. at iba pang rehiyon sa Luzon. Ayon sa dalawa, Isa tatago. Tatago. ang kanilang sasakyan. Maliwanag ng isa, driver siya ng ambulansya at tricycle. Papatulong lang daw sa kanya ang may-ari ng van na matubos ang lisensya sa Ilocos Sur. Depensa naman ng isa pa, Kuyo, no? naka-probation pa siya para sa kaso kaugnay ng pagsusugal. Kaya hindi na siya pwedeng masangkot sa gulo. Nananatili sa Bukawi Police Station ang dalawa. Isinailalim na rin sila sa drug test at paraffin test. Ang ikatlong suspect na nasugatan sa Marilan, nasa ospital pa rin. Niyahanda na mga reklamo sa mga suspect na nakatakdang isampa bukas. Panibagong taas nila sa toll ang sasalubos sa mga dumaraan sa Star Tollway sa Hulyo. Ikalawang tranche po ito ng rate adjustment sa Star Tollway kasunod ng unang tranche noong Enero. Ayon sa Toll Regulatory Board, depende po sa uri ng sasakyan, papalo sa 64 pesos hanggang 192 pesos ang So, bagong Star toll Tollway. sa Section 1 na Santo Tomas hanggang Lipa, Batangas. 57 hanggang 171 pesos naman ang sinil sa Section 2 na Lipa hanggang Batangas City. At kung end-to-end ng Star Tollway o mula po Santo Tomas hanggang Batangas City, 121 pesos hanggang 363 pesos na ang magiging singil. Paglaban sa katiwalian at isang lehitimong anti-political dynasty bill ang panawagan naman nakiisa sa White Ribbon March ngayong araw. Mula sa People Power Monument, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Ivan, kumonti na yung mga nandito ngayon sa White Ribbon Protest sa EDSA People Power Monument. As of 5 p.m. ang sabi ng QCPD, ang crowd estimate dito ay 2,000 na lang. Kanina kasi umabot yung peak numbers nila sa 3,500.
Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine na puno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng Puno? dalawang obispo at maraming pare. White Ang Ribbon sermon March. ni Kitawan Bishop Yung Colin kami Patapulo, na yun sa TV umikot Budget. sa self-centeredness Sinasabi ganun sa o TV pagiging Budget weekend. makasarili na dahilan Galing ha, ng yung korupsyon. best match ata. Ang taong tunay na nagmamahal ay So yun, hindi best diba no? Sabi kanina. magnanakaw. Nabalusolo sa TV weekend. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalang nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalangyaan ng mga walang yan. Mebrans. Kant. Matapos ang misa, umusad na sa Kilos EDSA Bayan. ang mga kasali sa marcha. Bitbit nila ang mga karatula ng kanilang panawagan at mga maskara ng katiwalian. Alas 2 po ngayon ng hapon, katilikan ng araw, nagmamarcha sila mula doon sa EDSA Shrine, papunta na People Power Monument. Ang nasasakop nila ngayon, isang linya ng EDSA southbound. Kaya kung makikita po ninyo, isang linya na rin nadadaanan, nakabarikada naman po yung mga pulis dyan. Ang sigaw ng mga nagrarally kontra korupsyon. Yung iba sa kanila, kita nyo, may suot pang mga maskara ng buhaya, ng baboy. Ang sabi ko ng organizer nitong White Ribbon March, sa tansya nila, nasa 3,000 sila ngayon na nagmamarcha dito sa EDSA. Bata, matanda, pare, kongresista, estudyante, doktor, pati na mga rider, sama-sama sa panawagang sugpuin ang korupsyon, wakasan ang political dynasty at magkaroon na ng electoral reform. Yung aming lugar ay patuloy pa rin binabaha, kaya danas yung hirap dahil sa mga malawakang pangungurakot. Meron kaming binuo na doctors opposed to corruption. Alisin ang VAT sa lahat ng mga gamot. Lagi ko kasing iniisip yung future ng next generation. This is my way of helping them achieve their dream. Sumasama ako. Kasi gusto ko mapakinggan yung mga hinaing nila. Sabi ni Bishop Pagaforo, ang kanilang programa ay bukas sa lahat ng kulay, kaya nga raw white ang kulay ng kanilang kampanya. Inibitahan din daw nila ang iba't ibang relihiyon, kabilang ang Iglesia ni Cristo, pero hindi mo sigurado kung dadalo. Sabi nila, the next stop, kung sino mga kasapi nila, nasasama. May signature campaign din para sa People's Initiative na version ng anti-political dynasty bill. Ivan, sa mga oras na ito, lumuluwag na yung daloy ng trapiko dito sa northbound ng EDSA White Lanes. Dahil po yan sa nababawasan na nga yung mga tao dito. Generally peaceful ang protesta rito, sabi ng QCPD, walang gulo, walang Yung MRT inaresto. kanina. Pero may higit 20 ang binigyan ng first aid. Karamihan nahilo sa init. May isa na bang Dahil sa natapilok init, at tumama ang noo sa semento habang nagmamarcha mula dun sa EDSA Shrine papunta rito sa White Lanes. At ayon po yan sa Quezon City Health Department. Yung unang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Landan. At susunod, halos 3 milyong pisong halaga ng mga gadget na tangay. Takaw siya kaha. Hala. Dove. At David Licauco, may bagong milestone sa isang global indoor fitness competition. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Sniper, pwede pong mag- Ito siya na nauna naman. Kung paano mabilis na nilimas na Hala. ang mga mamahaling cellphone at Phone hub. sa isang tindahan sa Daet, Camarines Norte. Ay sa may-ari ng tindahan, aabot sa 3 milyong piso. Buti ang halaga ng CCTV, mga madaling ginamit araw, na oh. gadget. Matapos ang krimen, wala pa 1 minuto. Tindang cellphone, laptop nila. 3 milyong pesos. Nagpalok ng pabuya ang 300,000 pesos ang provincial government ng Camarines Norte sa mga pagtuturo sa mga magnanakaw. Ang violent game na Gore Box ang isa sa mga sinisilip ng mga otoridad na may kaugnayan sa pamaril ng 2 estudyante sa isang paaralan sa Tacloban na ikinamatay ng 3 mag-aaral. Pero ang sabi ng mga eksperto, wala pang mga pag-aaral para masabing nakaka-apekto sa ugali ng isang bata ang mga karahasang nalalaro nila sa online games. Nakatutok si Bea Pinlac.
hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagtutos sa mga ahensya na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Kasama sa mga nasisilip ng mga otoridad na dahilan sa mga juvenile violent incident, ang pagkababad nila sa social media at mga violenting video game gaya ng Warbox. Ang 11 taong gulang na si Alice, di niya tunay na pangalan, isa sa mga nakahiligan na laruin ang Warbox. When I play, it's very fun because I really love playing shooting games. It also helps me develop my character. Pero hindi mo nakikita na naging violent ka? No, not at all. Oo. The game didn't affect my emotions or feelings. Dito pa niya nakakalaro ang kuya niya na halos 2 dekada ang tanda sa kanya. Sabay-sabay kami naglalaro. Para me, bilang kuya nila, nakikita ko kung ano yung nangyayari within the game and like, hindi naman siya kasi na-replicate in real life kasi para sa amin, game lang siya eh. For us, sort of fun din siya and entertainment. Sabi ng pulisya, kinahumalingan umano ng isa sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban kamakailan, ang Gorebox. Pero ayon sa ilang eksperto, there is no recognized psychological concept disorder. Dito sa laro na Gorebox, we tend to say ito ang dahilan, di ba? Pero dapat bago natin sabihin ito dahilan, dapat may scientifically tayo na research. gayunman, pahalagaan nila na magabayan ang mga bata sa pagka-expose nila sa karahasan sa mga online game. Ang mga major risk dyan is nade-desensitize sila sa violence. Kaya ang pagsasaksak, ang babaril, okay sila kasi sanay sila. Dito papasok yung supervision, dito papasok yung influence ba ng adults who are pwedeng nakikita nila yung behaviors. Ito yung isang bagay na pag pinagtutulungan ngayon, mamamonitor yung online activities ng ating mga mag-aaral, particularly itong babantayan, itong mga online game na mayroong violent aspect. Sabi ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat paigtingin ang mga hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga kabataan, gaya ng early identification ng mga warning signs at responsableng digital supervision at guidance. Anila, tungkulin ito ng mga pamilya, paaralan, healthcare professional, government agency, at community leader. Isinusulong naman ng Philippine Pediatric Society na higpitan ang unsupervised social media access para sa mga kabataang 16 anyos pababa. Kailangan din anilang pagtibayin ang proteksyon ng kabataan kontra panganib sa digital environment. Ayon sa PPS, kaisa rin dapat ang mga tech company at creator ng mga platform. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Inibisigahan ng Mandaluyong Police ang panibagong insidente ng nahulikan na road rage. Sa video po na kumakalat online, isang lalaki ang nagkasak at nanutok ng baril sa isang motorista. Isa lang. Lagi kayo nakakapalo dito. Wala lang ako marana dito sa Eh, siguro yung dati kasama mo. Alis ka na! Bili ka daw kami, isa lang. Bakit sir, may dala ko? May init ang ulo ko. Isa lang daw. Kaya muna ako, ha? Isa lang Ang daw. pag-amba ng baril, ang pag-park ng motorista sa harap ng bahay ng lalaki. Nasa 1 minutong nagtalo ang dalawa bago umalis ang lalaking kumukuha ng video. Ayon sa Mandaluyong City Police Station, tinututukan na Sino ang nagpapili insidente. burger steak? At nire-review na nila ang video at inaalam kung di ka na ba ang itinutok na baril. Okay. Oh, tama din. Isang burger steak ang papanin. Okay po, thank you. Quick chikahan tayo mga kapuso. Another milestone achieved for David Ticauco. Nakapag-set siya ng bagong best personal record sa isang global indoor fitness competition sa Jakarta, Indonesia. Out of over 1,000 participants, nasa rank 28 si David overall, habang rank 9 naman sa men's 30 to 34 division.
Nagsilbing mga host sina Sparkle artist Mikey Quintos at Miss Universe Philippines 2025 at Lisa Manalo sa Coronation Night ng Miss Manila 2026. Judges naman sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Susunod, kondisyon ng mga hayop sa Manila Zoo, ikinababahala ng ilang netizen. Jillian Ward, naghahanda na para sa kanyang first ever solo concert next month. What you think? Ang core memory mo ng pagdidisiplina ni teacher. Walang patid ang pagtuto sa 24 Oras Week. Oh, yun, what's up? Buhay na nasagip ng mga rescuer mula Amerika at mga lokal na bomberos sa Venezuela ang isang Lindol sanggol sa Venezuela mula sa ibang country. Nailabas kalaunan ng ina ng sanggol. Ligtas sa dalawa pero nagtapos Si sila ano? ng ilang galo sa katawan. Di siya pa ko yan. Sa ngayon, may 1,004 na ang kumpirmadong nasawi. Patuloy rin ang pagdating ng mga rescuer mula sa ibang bansa para tumulong sa operasyon. Posible pong tumagal ng hanggang 8 buwan ng impeachment trial laban kay Vice Versus President Sara hanggang Duterte. buwan. Ayon po yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya balak po niyang konsultahin ang prosekusyon at depensa para sa posibleng pagpapaikli ng paglilitis. Nakatutok si Von Aquino. Wala nang atrasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na Lunes, July 6. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, maglalabas sila ng pre-trial order kaugnay sa katatapos lang na pre-trial conference. Magsasagawa sila ng dry run ng paglilitis at ng latag ng seguridad. Naghahanda rin siya sakaling siya ang maging presiding officer. Apat na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution. Of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung corona trial ng 2012. Pero gaano kaya katagal nila inaasahan ang impeachment trial? Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. So, kung mag-umpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Ayon kay Gatchalian, sasagasa rin kasi sa trial ang pagtalakay sa 2027 national budget. Kukonsultahin nila ang Next year, pagpasok na 2030, ibabalik na sila. Wala magpa-improvise park ako. Yeah, wala na ulit. Sa isang araw, o paisiyan na lang bilang ng testigo. Wala na siya mauulit. Kuhulit, basag. Gagahalit dito. Sa pagitan ng No, prosecution at ang defense. dapat CCTV. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng depensa kaugnay sa pahayag ni Gatchalian. May kasunod pa si Nauna nang sinabi Jenny. ni Atty. Michael Coa na humiling sila ng at least 30 Sala. trial days. Okay lang yun, Pero may Jenny. naniniwala rin siyang masyadong Aabot maiksi yan. ang 3 buwan para sa paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, maaari pang mabawasan ang 62 It's days na babalik hiniling din. nila sa impeachment court para makapagpresenta ng ebidensya. Kasi ito po binase po namin sa number ng witnesses na meron po kami. Pero may pagkakataon po kasi na halimbawa isang araw, 2 o 3 testigo ang may presenta namin. So mapabawasan din po yan. Pwede rin anyang mapaikli pa ang proseso kung i-waive nila ang pagpresenta ng mga ebidensya sa iba pang articles of impeachment. Patuloy daw na naghahanda ang House prosecutors anuman ang trial schedule na ilabas ng impeachment court. The House prosecution team will not only abide by the ruling of the court but will also be ready with the presentation of the evidence that would commensurate the number of days, trial days, which the court will decide on. Paano rin kung sa kasagsagan ng paglilitis, dumalo si Senador Jinggoy Estrada na binubuno ngayon ang 90-day preventive suspension dahil sa kasong plunder 3 months crime. suspended. At si Senador Bato de la Rosa na hindi na nagpakita sa publiko mula nang umalis sa Senado noong May 14 at hindi nakapanumpa sa pag-convene ng impeachment court noong May 18. Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito sa layong 705 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte.
Ay sa pag-asa nakaka-apekto ngayon ang LPA sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Southwest Pag 6:15 PM papatay yung TV, no? Region, Zambales, Bataan, Kaya nasa Southwest Muson o Abaga. Oh, enhanced Southwest Muson Abaga. at natitirang bahagi ng bansa. Padalawa. Sa forecast ng Metro Weather, may chance ng light to intense rains bukas sa La Union, Zambales, ilang bahagi ng Calabarzon, Sa ulan, Mindoro, ang bagat, Palawan. Light to intense rains din ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. May chance rin ulanin bukas ang malaking bahagi ng Metro Manila. Up next, Last gap. Jillian Ward, paano kaya naghahanda para sa kanyang upcoming concert? At what you think ang mabisang pagdidisiplina sa mga mag-aaral? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. May mga dating opisyal ng gobyerno na dumalo sa nagpapatuloy na White Ribbon March sa Quezon City. Pero bawal ang talumpati ng mga politiko sa entablado. Bawal yun. Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, katapos na ng programa dito sa White Plains, kaya agad din Pagkatapos na. nagsialisan yung mga lumahok sa White Ribbon March. Ang pangunahing panawagan nila ay pananagutan sa katiwalian sa pamahalaan. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March ngayong araw. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Nananawagan sila ng pananagutan sa lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Lumahok siya sa trillion peso march noong nakaraang taon at sa paggunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribo lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Nagsimula ang programa sa dasal ng iba't ibang reliyon. Tampok ang puting laso o white ribbon na simbolo na wala silang kiniklingang partido o politiko. Ang white ribbon, ito ay simbolo ng malinis na konsensya, simbolo ng katotohanan, simbolo ng ating paninindigan. Base sa pag-aaral ng Social Wala Watch, po. may katiwalian Sa pa rin 7 umano pa sa to. 2026 national budget dahil sa mga questionable items na nakita nila. Natukoy namin Sa 7 naman. ang humigit kumulang Kaya pa sa 7 mo sa 390 balita. billion na questionable pondo Kaya sa 7 lang to. Meron dyan sa JNU. dahil nabuking ang paggamit sa natinatawag Tuloy-tuloy daw sa na Litos Weekend. unprogrammed appropriations. Mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Sa 7 nilalagay mo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at DPWH ukol dito. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Campo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay narito naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Mahigpit ang seguridad sa palibot ng White Plains at People Power Monument. Madaling araw pa lang, nandito ng mga polis, kawani ng MMDA, PFP at Quezon City LGU. Ang isang grupo ng kabataan nito, bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Hindi, Nandito sa 7 po kami lang to. para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize.
Buong araw Hindi, mabagal ang sasabi. daloy ng trapiko sa EDSA northbound mula Ortigas hanggang White Plains. Sa isang punto, isang lane na lang ang nadaraanan ng mga sasakyan. Gumawa kasi ng barikada ang mga pulis para makadaan ang mga lumahok sa White Ribbon March. Ivan, ilang metro lang Ngayon, mula doon sa wala entablado na. ay Tapos nakikisarali na. yung ilang Duterte sa Uwian na Congress. sila. Ang sabi ni dating Congressman Mike Defensor na nandito rin kanina ay lumayo na raw sila para hindi magkagulo, pero nire-respeto raw nila at nakikiisa sila sa panawagan para sa pananagutan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Iniutos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pag-freeze sa pera nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya'y arestuhin. Iniutos din ng trial chamber sa registry na magbigay ng inventory ng mga gamit na nakuha kay Duterte nang siya'y inaresto. Batay po ito sa filing ng defense na isinapubliko nito. English yun, ha? Ang sabi ng defense team, kalabisang ang hiling ng prosekusyon. Dapat daw ay ginagawa ang pagsusuri ilang araw matapos dalhin sa ICC custody si Duterte. At dagdag pa ng kapo ni Duterte, maitutuloy na fishing expedition ang hiling ng prosekusyon. Si Camille. Nag-aanda na si Jillian Ward para sa kanyang concert next month. But before that, kabilang si Jillian sa Kapuso Stars. Mami, sa 7 to, mami. Bridal fashion show. Tama. Narito ang chika ni Athena Imperial. Mali. Nagningning ang ganda ng sparkle artist sa isang bridal fashion show Si Jen Ward, no? Angel Guardian. Tapos na yung itakata dyan sa si Angel Guardian. Abala rin si Jillian sa paghahanda sa kanyang concert next month. May minimum po kami ng 2 to 3 hours per day. So, minsan nakaka 4 hours a day po kami. Tapos afternoon, nagja-jogging pa po ako for extra stamina. And I think po na magiging mas rigorous pa po talaga yung magiging training ko kasi gusto ko po talaga na mag-improve po ako and talagang ma-polish ko lahat ng gagawin ko sa concert. Si Angel naman nananalo ng Best Actress sa World Class Excellence Japan Awards. Congratulations kay Guardian. Sa Encantadia Chronicles Sangre, Natapos na. sa bago niyang proyekto. Nakasart na namin taping kahapon. Katapos na yung Encantadia Gusto Sangre. ko nang ipakilala sa inyo yung After character ko. 20 Si Rocky years. Smith naman, batikan na sa ganitong larangan. After niyang sumabak sa aktingan sa programang Wish Ko Lang, makakasama ni Roxy ang iba pang beauty Roxy queen sa Smith. isang project. Sa movie, and diba recently I joined Miss Universe Philippines. So that's a little tip for you. It's a movie related to that. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Yeah, Ivan? Susunod na pa, what you think last? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At Kung makapusa hanggang talaga 60 lang. nakikita ang henerasyon noon at ngayon at ang pagkakaiba po niyan, kita rin sa kung paano magdisiplina ang mga teacher. Kapuso, what you think? Ano Next. ba ang core memory mo noon ng school discipline? Yan ang tinutukan ni Tano Tingkong. Bawat estudyante may kanya-kanyang core memory. Kasama na riyan ang pagdidisiplina ni teacher. Pero bawat henerasyon ba pare-pareho ang experience? Ganito ang kwento ni na tita at mami nung No nag-aaral spread pa dyan, sila. no? Ang dami. Dito lang, yung steak ng ano, nilagay Meron namin steak sa dyan. mesa na table ng kitchen namin. Tapos ganun. Pag noon, batang 90s, ano ka, pinapasquat ka nila sa ilalim ng araw. Tapos minsan, hinihila yung patilya mo. Ganun pag wala kang Ay, ano. Tapos pinapalo yung kamay mo pag wala Kamusta kang daw assignment. si Lorraine? Kapag wala kang nagawang assignment, tatayo ka na sa harap. Kapag ka na-late ka nung araw sa school, hindi ka muna pwede pumasok, nasa labas ka lang muna ng school. Naalala ko ba dati, pagka makulit ka, lilipad ang eraser. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, marami sa mga ganyang nakagawi ang pagdidisiplina, illegal sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Ang kailangan natin paiklaro talaga ay yung policy natin. Kasi we have of course natin system, yung batas, no? Ay pinagbabawal ang lahat ng uri, no, ng pang-aabuso. Ba, pinagalitan Bawal ng abuso bata, yun. Pinupok mo yung lamesa, no, at yung bata ay nagulat, pinupok mo ng Koloko bata, sa sinabi mo doon sa bata Jamie na 7 News pala. babagsak Jamie ka News sa kapag sana hindi sabi. ka nagpagupit, no? Lahat ng yan ay
ay categorized as abuse under this RA 76. Pero sabi ng iba naming nakausap, dahil hindi na raw mahigpit ang mga guro ngayon, kaya hindi na disiplinado ang mga kabataan. Masyado nang nagiging kampante yung mga kabataan na ngayon na kaya na nila yung mga teachers nila. Sa magulang po kasi nag-distort yung pagdisiplina talaga sa mga bata. Dapat may certain level ng discipline na maipapakita natin yung otoridad ng mga guro, no? At No overtime. yung order at discipline doon sa classroom. Dahil kapag walang disiplina, walang kaayusan sa ating classroom, no? Ay hindi talaga natin matuturuan ng mabuti ang mga bata. At isa ito sa tinitignan namin na dahilan kung bakit patuloy na bumabagsak yung ating output. Sa panahon ngayon, ano kaya ang mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Di ba may guidance naman? Doon na nila i-raise, hindi niya deserve na masaktan kahit na makulit. Yung pagkakaroon po ng counseling sa mga student is malaki pong makaka-help. No cellphones talaga po. Isa sa mga pinuna ng Teachers Dignity Coalition ang kakulangan ng proteksyon sa mga guro lalo sa mga sitwasyon ng pagbuli sa kanila ng mga estudyante. Maaari kasi silang akusahan ng pang-aabuso kung gaganti sila o kung protektahan ng sarili nila. Kaya isinusulong nila sa Kongreso ang panukalang Teachers Protection Policy kung saan may mga pwedeng gawin ang guro para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante nang walang takot na baka baligtarin sila ng mga magulang at akusahan ng pang-aabuso. Kasama rin sa mga hinihingi ng grupo ang pagkakaroon ng mga guro ng libreng access sa abogado sakaling kasuhan sila. Yan ating kuko, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. Oh, tapos na.